Isang mapagpalang araw na naman sa lahat ng aking mga subscribers at sa mga viewers sa bidyong ito. At kung ngayon ka lang napadpad sa munting channel ko, ay welcome kayo dito. Sana gawin mo ng tambayan ng channel ko para sa mga kakaibang mga kwento at mga kaalaman. Sa content natin ngayon, balikan ta ang tulay sa Scotland na the Overton Bridge at tinatawag na the Dog Suicide Bridge. Bakit tumatalon ang mga aso kapag napadaan sila sa tulay na ito? Anong misteryo ang nasa likod sa Overton Bridge? Meron kaya itong scientificong mga eksplanasyon? May kaugnayan kaya ito sa mga paranormal? Tara na, balikan ta ang mga pangyayari sa Dog Suicide Bridge kasama ang mga bagong impormasyon. At kung nagustuhan mo ang mga content na ito, ay humihingi ako sa inyong suporta. Please like, share, and comment lang down sa baba para sa inyong mga opinions. Kwentuhan natin yan sa comment sections. Please subscribe to my channel. Yung dagat, stories left untold and the ruthless struggle YouTube channel. Para sa mga kakaibang mga kwento at mga kaalaman. Tinataya ng mga lokal na mananaliksik na higit sa 300 ng mga aso ang tumalon mula sa tulay. Ang mga ulat ng tabloid ay nagsasabi na ito ay 600. Hindi bababa sa 50 aso ang sinasabing namatay o nagpakamatay. Overton Bridge, West Dunbartonshire, Scotland. Ang Overton Bridge ay isang kategoryang ballisted na istruktura. Sa ibabaw ng Overton Burn, sa malapit na kalsada mula sa kanluran hanggang sa Overton House, malapit sa Dumbarton sa West Dunbartonshire, Scotland. Nakumpleto ito noong 1895, batay sa disenyo ng landscape architect na si Henry Milner. Mula noong 1950s, maraming ulat ng mga asong nahuhulog o tumatalon mula sa tulay. Ang mga insidente kadalasang nagreresulta sa malubhang pinsala o kamatayan na bumagsak sa mga bato mga 50 feet ang taas. Ang tulay ay tinawag na Dog Suicide Bridge. Ang iba't ibang mga paliwanag para sa mga pagkamatay na ito ay iminungkahi mula sa mga natural na aksidente hanggang sa paranormal na aktibidad. Noong 1859, ang Overton Farm ay nakuha ng Scottish industrialist na si James White para sa negosyo ng paggawa ng kemikal. Itinayo niya ang Overton House. Makalipas ang 3 taon noong 1862, nang mamatay si White noong 1884, minana ito ng kanyang anak na si John Campbell White. Nagsimulang itong magplano na palawigin ang driveway ng bahay sa isang malalim na bangin upang magbigay ng mas madaling pag-access. Kumuha siya ng landscape architect at civil engineer na si Henry Milner para magdisenyo ng tulay. Ang tulay ay natapos noong 1895. Sinimulan ng mga lokal na tukuyin ang tulay bilang Bridge of Death o ang Dog Suicide Bridge noong 1950s. Pagkatapos na maiulat na ang mga aso ay tumatalon mula sa tulay patungo sa bangin sa ibaba. Ang kwento ay nakakuha ng atraksyon sa huling bahagi ng year 2000s at unang bahagi ng 2010. Si Kenneth Meikle ay naglalakad kasama ang kanyang pamilya at ang asong Golden Retriever. Nang tumakas ang aso at tumalon mula sa tulay noong 2004. Nabuhay naman ito. Hindi bababa sa 5 karagdagang mga aso ang tumalon sa 6 na buwan bago ang 2005. Noong 2014, si Alice Trevorrow na naglalakad kasama ang kanyang Springer Spaniel na nagngangalang Cassie ay nagulat ng kakaibang karanasan sa Overton Bridge. Nakapark na ako at sa sobrang masunurin niya, hindi ko siya pinauna. Naglakad kami ng anak ko kasama si Cassie na nakatitig sa isang bagay sa itaas ng tulay. May nakita siyang dahilan para tumalon siya. May isang bagay na masama ang nangyayari. Ilang hypotheses ang ipinakita kung ano ang nagiging sanhi ng pag-uugali ng mga aso sa tulay. Ang psychologist ng aso na si David Sands ay iminungkahi noong 2014 na ang nakapalibot na mga dahon at matarik na pagbaba sa gilid ng tulay
at pantay na lupa na sinamahan ng natitirang amoy mula sa ihi ng lalaki na mink sa lugar, ay maaaring maging salarin para sa pang-akit ng mga aso na tumalon sa tulay. Sa isang hiwalay na pagsisiyasat ng Royal Society for the Protection of Birds, napag-alaman na ang gilid ng tulay na iniulat ng mga tumalong aso ay naglalaman ng ebidensya ng mga pugad ng mga daga, squirrels, at minks. Sa isang hiwalay na eksperiment, 7 sa 10 aso sa nakalantad na mga canister na puno ng amoy ng mouse, squirrel, at mink, lahat ay dumiretso para sa mink scent. Marami sa kanila ay medyo kapansin-pansin ang ikinikilos. Ang Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals ay pinag-aralan din ang tulay at ang mga paligid nito. Ngunit ang kanilang mga resulta ay hindi tiyak. Human tragedy. Si Kevin Moy, isang delusional schizophrenic, ay itinapon ang kanyang 2 linggong sanggol na si Eoghan sa tulay noong October 1994. Sa paniniwalang ang kanyang anak ay isang nagkakatawang tao ng dyablo dahil sa isang birthmark. Sinabi niya na pinili niya ang lugar dahil sa kasaysayan nito na may mga masasamang espiritu. Noong panahon ng Druidic, tinangka ni Moy na magpakamatay pagkatapos ng pagpatay. Ngunit nahuli at ipinadala sa isang pasilidad. Sa kalusugan ng isipan, naniniwala ang ilang lokal na naninirahan na mayroong mahiwagang aktibidad sa tulay at Overton House na maaaring nakakaakit ng mga aso sa kanilang pagkamatay dahil ang mga hayop ay sensitibo sa mga paranormal. Explanation. Ang ilan ay nangangatuwiran na may mga kapani-paniwalang dahilan tungkol sa heograpiya at ang mga amoy ng mga nilalang sa bangin na maaaring nakatakot sa mga aso. Maraming aso ang namatay sa tulay na ito at walang nakakaalam kung bakit. Paminsan-minsan ang mga aso ay nakaligtas sa pagkahulog, ngunit dumaranas ng kakilakilabot na pinsala. Ang iba ay namamatay sa ilang sandali pagkatapos ng kanilang pagkahulog. Hindi bababa sa isang kaso. Ang ilang aso ay tila tumalon mula sa tulay. Nakaligtas, tumakbo sa dalisdis, at pagkatapos ay tumalon muli. Ngunit ano ang nasa likod ng pag-akyat na ito at muling pagtalon? The sweet smell of wild animals. Si David Sands, isang animal behaviorist, ay bumisita sa tulay noong 2010 at nagpasya na hindi sinasadya ng mga aso ang pagpatay sa kanilang sarili. Ikinatwiran niya na dahil karamihan sa mga tumatalon na aso ay mga lahi na mahaba ang ilong, na may pambihirang kakayahan sa pagsubaybay sa amoy na maaaring nag-trigger ang mga amoy ng ligaw na hayop para sila ay tumalon. Ayon kay Sands, na ang mga aso ay maaaring makaamoy o makakita ng mga ligaw na hayop na gumagalaw sa ilalim ng tulay. Higit pa rito, ang mga patulis na gilid ng tulay ay maaaring magmukhang isang ligtas na patag na eroplano na nagdaragdag sa kanilang pagkalito. May isang kakilakilabot na pangyayaring naganap noong 1994. Noong taong iyon na itinapon ng isang 32 anyos na ama ang kanyang sariling sanggol sa bangin sa ibaba. Namatay ang sanggol ng sumunod na araw at ang ama ay idineklarang baliw. Ang iba pang mga paliwanag ay may mga paranormal na tono. Sinasabi ng mga lokal na ang mga aso sa halos lahat ng kaso ay tumalon mula sa parehong lugar kung saan itinapon ang sanggol. Marahil, sabi nila, ang kakilakilabot na pagsubok ay nag-iwan ng isang supernatural na lamat na nakakaapekto sa pag-uugali ng mga aso. Sinabi ni Bob at Melissa Hill, ang mga may-ari ng Overton House noong 2019. Nasa buong 17 taon nilang paninirahan doon. Napanood nila ang maraming aso na nababalisa at nahulog mula sa tulay. Ayon kay Bob Hill, ang bango ng mink, pine martens, at iba pang nilalang ay pumukaw sa mga aso, dahilan upang umakyat sila sa pader ng tulay.
Mink. Isang maliit na semi-aquatic carnivore na kahawig ng stoat. Nahuhuli ng mga aso ang pabango ng mink, pine martens, o kung ano-ano pang mammal. At saka sila lulundag sa dingding ng tulay. Ayon kay Hill, na orihinal na pastor mula sa Texas, ay nagsabi rin na naniniwala siya na ang mga bakuran sa paligid ng bahay ay nagtataglay ng ilang uri ng espiritual na aktibidad. Bago natin tapusin ang content na ito, ano kaya ang nasa likod sa mga pagtalon na nagresulta sa pagkamatay sa mga aso sa tulay na ito? Ito kaya ay dahil sa paranormal, scent of mint na mga hayop, wild animals, o ang paligid nito na parang patag na lugar na nagbigay kalituhan sa isip ng mga aso. Ang aking hatulay, ito ay dahil sa amoy ng mga mint na hayop sa paligid. Kaya didiretso silang tumalon na parang nagpakamatay. Ito ay base lang sa aking pagkaunawa, at kung hindi kayo sang-ayon ay malaya kayong magsagawa ng inyong sariling pagsisiyasat. At dito nagtapos ang kwentuhan natin ngayon sa Overton Bridge na tinaguriang The Dog Suicide Bridge. Sana may nakuha kang mga kakaibang mga kwento at mga kaalaman. Dito lang yan sa Yung Dagat Stories Left Untold by the Ruthless Struggle YouTube channel. maraming salamat po.